Okay, good morning, good afternoon, good evening to everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only the present moment, and we are one. On diary entry number 657. So again, we'll continue with 681 tomorrow, but today, because we're not able to read yesterday, we are on our 24-hour chaplet. On diary entry number 657, it was June 19, and we went to the Jesuits' place for the procession of the Sacred Heart. During Vespers, I saw the same rays coming forth from the Sacred Heart host, just as they are painted in the image. My soul was filled with great longing for God. Hunyo 19 nang magpunta kami sa lugar ng mga Jesuita para sa prosesyon ng banal na puso. Sa panalangin sa gabi, nakita ko ang parehong mga sinag na nagmumula sa banal na tinapay, katulad ng ipinapakita sa imahe. Napuspos ang aking kaluluwa ng matinding pananabik sa Diyos. So yesterday was the feast of the most Sacred Heart of Jesus. This picture was actually a sample photo. It is framed. So, kung may copyright ako ay ito po, i-credit lang natin. This is a framed image of the Sacred Heart with rays. Ito, hindi masyadong kita yung red. Ito ang red rays and the white rays coming from the heart of Jesus. Parang yung nakita ni Faustina was the host with the rays white and pale white, no? And red. So, but that was the feast of the most Sacred Heart. Hindi naman kasi magkahiwalay or magkaiba ang dalawang debosyon na ito. Bagamat may mga pagtatalo lagi, ay apostolado kami ng panalangin. Kaya hindi sila nagdi-divine mercy. Okay na sila sa ganon. But in many places naman, the devotees of the Sacred Heart of Jesus are also the devotees of the Divine Mercy because they are really one. Pagkaibang imahe, parang Nazareno, larawan din ni Jesus, iba lang ang pinaportray. But in the image of the Sacred Heart, wala siyang race, no? Pinag-isa lang natin ngayon. But it is actually the heart of Jesus burning, nagpupumiglas, sapagkat punong-puno. Imaginein mo yung dam, punong-puno siya ng tubig, flowing yan. At a certain, dapat mag-flow, ano. So punong-puno na siya ng tubig, anong mangyayari? Sasabog yung dam at bubulusok yung tubig. So ganoon yung puso ng ating Sacred Heart. Punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng awa. Kinakailangan ng pagdadaluyan, paghahatiran. At kukonti yung nagsasamantala or nagtitake advantage of the water coming from Jesus. Kung if it was a dam, if it's a dam. So nagpupumiglas yung kanyang pagmamahal. Bagamat ang kanyang pagmamahal ay masakit. Kasi may sugat yung puso niya eh. Ating Panginoong Hesus ay nagbuhos ng buhay, nagpakasakit para lang tayo iligtas. Kaya may sugat ang kanyang puso. Dahil nasasaktan natin siya pati sa ating paglimot sa kanya, sa ating kapalaluan, sa ating mga kasalanan, mostly from our sins. We are hurting Jesus. Nasasaktan natin, nasasaling natin ang puso ng ating Panginoon. Kaya malakas ang agas ng dugo sa kanyang puso. The more sins we have, the more blood that He, the Lord Jesus, has to pour to mankind. Diba ho? Kasi kung ang dami nating kasalanan, paano niya ngayon liligtas sa mga tao kung gagapatak ang dugo na manggagaling sa Kanya?
Ibig sabihin, dahil napakarami nating kasalanan, everyday we're committing sins, na sasaktan ng ating Panginoon at sa sakit na idinudulot natin sa Kanya, kinakailangan niyang magpaagas ng maraming dugo upang tayo iligtas. Can you see the figurative words that can you understand the figurative words that I said? Marami tayong kasalanan at dahil marami tayong kasalanan, mas marami ang kailangang tumpok na tumanak sa Kanya. Sa Kanyang puso. Ganun ang Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya pala, sa ating buhay, kapag mas matindi ang sakit na dinaranas natin at natitis natin yung sakit na yun, doon nasusukat ang pagmamahal na mayroon tayo. For example, sa isang tao, no? Let's take an example of a couple. Habang ang isa ay nagkakamali at nasasaling ang isa, subalit hindi umaalis yung isa sa sitwasyon na yon. Kapag nagtitiis dahil nagmamahal, hindi niya iniiwan. Sapagkat kapag iniwan niya ang asawa niya, mas lalong mapapariwara ang asawa niya. Titiisin niya lahat ng hirap. Bubus niya lahat ng pagmamahal na mayroon siya upang mapanatili ang pagmamahala nila. Sapagkat kung hindi tayo marunong magmahal ng totoo, hindi natin kakayanin ang sakit na mararanasan natin at aalis na lang tayo sa sitwasyon. That is what is happening now. Ganun kadali na umalis sa isang sitwasyon. Kaya nga, church is against the divorce law. Hindi yan usapin ng nagpapakamartir, kailangan palayain ng babae, nakakaawa, binububog ng asawa. If we would only offer ourselves to God, kasi dapat nga na nakasentro ang Panginoon lagi sa isang relasyon. Pag wala talaga ang Panginoon, bugbugan talaga yan. Pag wala ang Panginoon sa sentro ng pagmamahal, away yan araw-araw. Diba? Pero kapag ang Panginoon ang nasa sentro ng isang relasyon, nag-aaway man yan, hindi humahantong sa bugbugan, nag-aaway man yan, naayos. That is how important is our faith, no? Our God, in putting God in the center of every relation. At kapag nandun nga, andun dyan nga ang Panginoon sa sentro ng bawat relasyon. Not even, hindi lang sa hindi lang sa mag-asawa, hanggang sa ibang tao. Sa organisasyon, halimbawa, no? Sasaktan tayo. Kung tayo ang leader, tiisin mo yan. Leader kay, tinanggap mo yung trabaho bilang leader. Kapag nasaktan ka dahil inaakusahan ka ng kung ano-ano, tiisin mo yan. Bahagi yan. Sapagkat kailangan mong iligtas ang mga miyembro mo na hindi alam ang ginagawa nila. Kung matindi ang pagmamahal mo para sa mga miyembro mo, titiisin mo ang sakit. Magdadana ka rin ng maraming dugo. Figuratively, no? Yung dugo, ibig sabihin, ibubuhos mo pa rin ang pagmamahal mo sa kanila sa kabila ng kanilang ginagawa sa iyo. And again, the greater the pain, the more love that we need to overflow. Mas matindi yung pagmamahal na kailangan nating ibigay sa kapwa natin. Ginawa yan ni Jesus, mas mabigat yung kanya, no? Yung, kasi buong daigdig, tayo, asawa lang natin. Tayo yung kasama lang natin sa organisasyon. Tayo yung mga maliliit na sirkulo ng mga tao na nagkakamali, na nagtutulot sa ating ng sakit. But it is the same pain, the same love that we need to give so that these people will be saved. Now, if you do not have the love in your heart, hindi ka tunay na nagmamahal. Hindi maliligtas ang mga kaluluwa. Hindi rin maliligtas ang kaluluwa mo. Kasi syempre, tatalikuran mo eh. Yung
pipiliin mo yung mas komportable, yung least resistance, yung walang ka-problema. And how will you grow in such conditions if you would always choose the least resistance? If you would always say, ay napaka-toxic ng environment na yan, ayoko na dyan. So wala kang lesson, you will never learn a lesson. In managing a company, hindi pwedeng laging sabihin mo, doon ka sa madali. No. You have to solve the problems. Masakit, mahirap, but you have to persevere to solve the problem of the company. Otherwise, it would fail. So, ganun palagi yon. Always remember that. At kapag kayo ay masakit na ang kalooban, wasak na wasak ka, isipin mo that these people need you. Kaya ka nasasaktan sapagkat mahal mo sila. At kailangan mong tiisin upang maligtas sila. Kapag hindi mo yan tiniis, pare-pareho tayong hindi maliligtas. Sapagkat kagaya nga kay Faustina, sabi ni Jesus, pag hindi mo tinapos yung trabaho na yan na pinagagawa ko sa iyo, you will be accountable to this multitude of souls. Magiging accountable siya. Kaya napilitan siya. Ganang mga kahirap, ganang mga kasakit. Tiis-tiis. Sapagkat at the end daw sa pag-uhukom, she would be accountable. Wala ka na magagawa. Tapos na, kinalimutan mo na eh. Diba? Tinalikuran mo na. Judgment day na. So wala kang may pagmamalaki na nagawa sa ating Panginoon sapagkat tinalikuran mo ang mga kaluluwang ito dahil nahihirapan ka. Hindi mo kaya. Of course, kapag tayo bumaling sa Panginoon, kaya natin ang lahat. So that is the most sacred heart of Jesus. Nagpupumiglas ang pag-ibig at gagawin ng lahat para sa kanyang iniibig. Okay, so magandang umaga po muli sa inyong lahat. Salamat sa paggising muli, no? Pagkamat tayo ay puyat na puyat. Marami sa inyo ay nakita ko kanina kahapon sa ating 24-hour chapel. Magandang umaga po sa inyong lahat.